Tagapayong lubos, kayo'y nananahan dito sa puso ko, ang bulwagan ng pag-ibig sa inyo. Kasihan niyo kami sa aming pagsamba, sa inyong bulwagan kami mag-iisa. Kami nagdadala, kayo'y naririto. Ang Diyos at Panginoon ko, kasihan niyo kami sa aming pagsamba, sa inyong bulwagan kami maging isa. Kami nagagala, kayo'y naririto. Kahangahang Diyos at Panginoon ko. Isang maganda at pinagpalang umaga po sa ating lahat. Binabati ko po ang lahat ng Happy New Year. Batiin niyo po yung bawat isa sa gilid niyo ng Happy New Year. Inaanyahan ko po ang bawat isa na tumayo para sa ating pagbasa ng banal na salita. Reading from 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come, the old is gone, and the new is here.
Panandalian po tayong manahimik at manalangin para sa paghingi ng ating kapatawaran sa ating mga kasalanan. Dakilang Diyos, marami pong salamat sa araw na ito na kami ay idinapo nyo sa bahay-sambahan na ito, Panginoon. Kayo po ang kumilo sa bawat isa, sa mga magpa-participate sa praise and worship na ito, Panginoon. Sa tutugtog, sa kakanta, sa sasayaw, kayo po ang magbigay kalakasan at ang inyong presensya po ang aming maramdaman. Gayun din po sa aming mga salitang maririnig from our pastor. Lord, gamitin niyo po ito at nawa ito ay aming magamit sa aming pang-araw-araw na buhay, Panginoon. Muli po, Lord, tinataas namin ang iyong pangalan, ang pangalan ni Jesus. Maraming pong salamat. In Jesus' name we pray. Amen. Tinataas namin sa lugar nito ang pangalan mo, Panginoon. Kayo lamang ang mapuri. Kayong maitaas, wala nang iba. Let us worship the Lord. Center of my focus, Jesus. You are the Son of God. You are the solid rock. You are the center of my focus, Jesus. You're the lover of my soul, and I adore you only. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. One more time. It's all about. It's all about. It's all about Jesus.
your power. It was your cross that saved me and rescued me. Just a moment there set me free. I give you glory, glory. I give you glory, glory. I give you glory, glory. Jesus, I give you glory, glory. I give you glory, glory. I give you glory, glory. Jesus, hey. Oh, how beautiful are you, Lord. It's your words, it's your love. Oh, how glorious are you, Lord. It's your power, it was your cross that saved me, oh, and rescued me. Just a moment there set me free. I give you glory, glory. I give you glory, glory. I give you glory, glory. Jesus, I give you glory, glory. I give you glory, glory. I give you glory, glory. Jesus, with a crown of thorns, you became my king forever. With a crown of thorns, you became my king forever. With a crown of thorns, you became my king forever. With the crown of thorns, you became my king forever. With a crown of thorns, you became my king forever. With a crown of thorns, you became my king forever. That saved me, oh, and rescued me. Just a moment there set me free. That saved me, oh, and rescued me. Just a moment there set me free. Hey, I give you glory, glory. I give you glory, glory. I give you glory, glory.
to His name, and every mouth will confess that He is Lord of all. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, shout it out, shout it out. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated. Shout it out, we will shout it out, shout it out. I will live, I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. I will live, I will not die. I will declare and lift you high. Christ revealed, and I am healed in Jesus' name. Lord, You are our King. You are our Savior. Rule over us, Panginoon. Give You everything. We surrender everything to Your name right now. Yes, Jesus. Sa gitna ng kaguluhan, ang tinig mo ay hanap. Sa templo mong banal, may bagong kagalakan. Ang tanging mananatili ay ang iyong sinabi. Sa kataas-taasan, ikaw pa rin ang hari. Dakila ka. Dakila at kailanman di mahihigitan. Ang ngalan mo ang kaligtasan ko, ang iyong kaharian, ang aking adhika. O Diyos, dalangin ko'y maghari ka. Sa gitna ng kaguluhan, ang tinig mo ay hanap. Sa templo mong banal, may bagong kagalakan. Ang tanging mananatili ay ang iyong sinabi. Sa kataas-taasan, ikaw pa rin ang hari. Dakila ka. Dakila at kailanman di mahihigitan. Ang ngalan mo ang kaligtasan ko, ang iyong kaharian, ang aking adhika. O Diyos, dalangin ko'y maghari ka. Sundin ang loob mo dito sa lupa.
give up to you. We dedicate to you our lives, our family, our church, our nation, Panginoon. Kayo po ang maghari sa aming puso, sa aming buhay. Wala na pong iba. In Jesus' name we pray. Amen. Happy New Year po sa atin pong lahat. Bigyan pa po natin isang papuring palakpak ang atin pong Panginoon. Pwede po ba nating batiin ng hindi Happy New Year na salita, kundi yung ngiti na parang naglalakbay Happy New Year. Yan. Kahit ngiti lang po, mga blessed ngiti. Pagsaluhan po natin ang paksang, ang pamagat po ay habang may hininga. I'm sure lahat po tayo rito may hininga kaya tayo dito ngayon. Meron po ba rito ang walang hininga ngayon? So lahat po tayo ay merong hininga kaya po tayo nandito dahil meron po tayong buhay. In life, lalo po kapag meron pong pagkapalit ng dahon, ng panahon, ng taon, lalo nagpapalit po yung pahina ng kalendaryo, mas nakakapag-focus ang iba po mga tao or nararamdaman ang ganito pong damdamin. Feeling natin, tayo po ay naka-stuck. Tayo po ay nakatrap sa atin pong sitwasyon. Ranasan po ba natin yon in one area or another ng ating life? Feeling natin naka-stuck tayo financially, nakatrap tayo sa ating marriage na parang wala ng romantic spark. Parang feeling natin tayo naka-stuck sa ating family situation, tayo po ay nakatrap sa ating relationship, sa ating ministry, sa ating health condition, sa ating pag-aaral, sa ating negosyo. We feel this at mas lalo po natin itong nafe-feel kapag merong pagpapalit po ng taon. Kung kailan yung panahon na tayo po ay gumagawa ng mga New Year's resolutions, anong ayaw na natin gumawa ng New Year's resolutions? Sino rito gumagawa pa ng New Year's resolutions? Palagi ko po, kakaunti na lang. Can we see a show of hands? Sino po rito gumagawa pa ng New Year's resolutions? Baka kagaya ko po kayo na ayaw na natin gumawa ng New Year's resolutions kasi ang dami namang hindi natutupad. Ang dami pong things to do ng 2025 that I'm sure ay hindi po natin nagawa. And then feeling natin tayo stuck, tayo po ay trapped. Pero salamat na lamang, meron po tayong good news from Jesus. John chapter 8 verse 36, sinabi ni Jesus, kung ang anak, meaning si Jesus, kung ang anak ang magpapalaya sa inyo, ano daw po? Sabay-sabay? Kayo nga'y magiging tunay na malaya. So yung ating situation of being trapped, being stuck, nang tayo po'y parang nakakulong, parang hindi tayo gumagalaw, hindi umuusad. Pag tiningnan po natin ang pangako ng Panginoong Hesus, pag sumunod po tayo sa mga aral ng Panginoong Hesus, pag pinanghawakan po natin ang kapangyarihan at tayo nagpagabay sa Kanya, meron pong pag-asa na tayo po'y makalaya sa ating pong trapped, sa ating stuck situation. Meron pong isang kasabihan na medyo gasgas na, pero napakahalaga po nitong kasabihang Pilipino. Habang may buhay, may pag-asa. Gasgas na pero alam niyo po, hindi po nawawala yung bisa ng diwa ng kasabihan na ito, na habang may buhay, may pag-asa. At pwede na po natin idugtong, habang may hininga, may magagawa. I'm sure you agree with me, na kahit bedridden ng isang tao, basta humihingi pa, may magagawa sa isang area ng kanyang life or dalawang areas ng life niya or tatlong areas ng life, merong magagawa, right? Na kahit siya ay halimbawa economically challenged, financially down, habang may hininga, may magagawa. Ano man ang sitwasyon natin, sabay, tayo may bata, tayo man ay matanda, basta habang may hininga, may magagawa. Filipos 4:13, ang lahat ng ito'y magagawa ko
dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Si Pablo, alam na alam niya yung sitwasyon na parang susuko ka na, hindi ka na magpapatuloy, dahil naranasan niya, ang context po ng Filipos chapter 4, ipinapakita niya na naranasan niya na siya ay bugbugin, iniwanan na halos patay na pwede niyang sabihin, ayoko na, nararanasan ko lagi ito. Pero sabi niya, magagawa kong magpatuloy sa paghayo dahil kay Jesus na nagpapalakas sa akin. Naranasan niya na ma-shipwreck dahil siya sumasakay ng barko para tumawid dagat para abutin yung mga nasa Europa. Galing sa Israel, pupunta sa Europa. Alam naman natin, siya yung nag-minister sa Greece, nag-minister sa bahagi ng Turkey. Nagpunta siya doon, iba't ibang party rin ng Middle East. But specifically, diyan po sa may gawin ng Corinth, ng Philippi, itong pong Filipos, ng Thessalonica, Colossae, at iba pang mga lugar. Marami siyang puntahan. Even Cyprus, na malapit po sa Greece, ay napuntahan po ni Paul. Tumatawid siya. Naranasan niya lumubog yung barko. Mas-shipwreck. Pero sabi niya, hindi ako titigil sumakay ng barko, hindi ako matatakot, hindi ako magkakaphobia, hindi ako magkakatrauma sa pagsakay sa barko dahil wala namang ibang paraan para tumawid ng island, tumawid ng ibang bansa, kundi sa magitan ng barko, hindi ako titigil, magagawa akong malampasan yung trauma, yung takot, dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Naranasan niya yung magutom, yung walang makain, na pwede niyang isipin, bakit ako nagtsatsaga sa ganitong aking ginagawa? Nagugutom ako, samantala ako'y merong career, meron akong degree. Parang si Paul, ikatumbas po siya ng lawyer, kaya alam niya po yung law. Siyempre, pag alam mo yung law of Moses, ikaw ay expert sa law, di para kang lawyer. Kasi yung law sa atin ay iba sa kanila, so yung law na yon, expert siya doon. Pero bakit ako ganito? Kasi alang-alang kay Jesus. Hindi pa rin siya tumigil. Sabi niya, kahit naranasan kong magutom, may magagawa ako para sa susunod ay hindi na ito mangyari. At kung mangyari man uli, malalampasan din ito. Every time na meron nangyayaring shipwreck, taggutom, nabubugbog, sa lahat ng ito, sabi ni Paul, magagawa ko pa rin ang dapat kong gawin dahil sa lakas na kaloob ni Jesus. At tayo nararanasan din natin na para tayo minsan merong shipwreck, parang nawala yung ating mga properties, nawala yung ating yaman, naranasan natin yung magutom, yung tayo'y kapusin, naranasan na tayo'y bugbugin, ibig sabihin rejection, yan po yung utmost rejection. Iba yung parang inirapan ka lang, tinarayan ka, hindi ka kinibo, hindi ka sinagot sa iyong text, sa iyong chat. Ito po ay extreme rejection kasi meron ng pananakit. Hindi lang ni-reject yung kanyang message o yung kanyang chat, kundi binugbog pa siya. Nakakaranas din po tayo ng ganun. And whenever you experience that, pwede tayong humugot din ng inspirasyon kay Paul na magagawa ko pa rin magpatuloy dahil kay Jesus na nagpapalakas sa akin. Paglipat po ng panahon, paglipat po ng kalendaryo, marami po ang mas lalo pong na-highlight yung mga nangyaring kabiguan in the past, mga New Year's resolutions na hindi naman natutupad, yung mga things to do na hindi pa rin, hanggang ngayon ay things to do pa rin, yung mga bagay na sa halip na tayo magkaroon ng confidence, ang na-develop lang sa atin ay self-doubt, lalo lang niyang pinakain ng pinakain yung ating alinlangan sa ating kakayahan. Dahil sa mga things to do na hindi nagawa, whether yan ay tayo mag-exercise, tayo magka-quiet time, tayo gagawa ng ganitong ministry, tayo magko-commit sa Lord, tayo ay magkakaroon ng ganitong pag-asenso, lahat ng mga kabiguan natin na hindi natin nagawa, para nagsama-sama, kinakain ang ating tiwala sa sarili. Nagkakaroon tayo ng self-doubt. At ang nangyayari, tayo po'y na-stuck. Tayo po'y natatrap. Pero tandaan po natin, hindi pa po yan ang end of the world. Dahil hindi pa po tapos yung aklat ng iyong buhay. Bawat isa sa po sa atin, aminin man natin sa hindi, tanggapin man natin sa atin o sa hindi, tayo po ang may akda. Tayo po ang primary author, primary, major, pangunahing may akda ng aklat ng ating buhay. At yung mga nangyayari sa ating buhay, hindi pa po tapos. Kung ang buhay mo ay hanggang chapter 30, baka nasa chapter 15 ka pala ngayon, kapatid. Kung ang buhay mo ay hanggang chapter 70, baka nasa chapter 35 ka lang ngayon, kapatid. Ano man chapter ka naroon, baka nasa kalagitnaan ka pa lang. O hindi man kalagitnaan, baka nasa 3/4 ka pa lang. The point here is, hindi pa tapos ang chapters ng iyong aklat. Do you agree?
na meron pang natitira mga chapters ang iyong buhay, hawak mo ang pluma at papel. And that is good news for you. Hawak mo yung pen and paper at ikaw ang sumusulat ng susunod na chapter. Kung yung mga nagdaang taon ay chapter 15 ng buhay mo o chapter 35 ng buhay mo, this year, isusulat mo ang chapter 16 ng iyong buhay. Isusulat mo ang chapter 36 ng iyong buhay. Hawak mo ang pluma at papel. Ikaw ang pwedeng magdikta ng mangyayari sa tulong at biyaya, siyempre, ng Panginoon. Do you agree? Hindi po ang kapitbahay ninyo ang gumagawa ng aklat ng inyong buhay. Hindi ang tatay mo nang iwan sa iyo ang gagawa ng susunod na chapter ng iyong buhay. Hindi yung broken family situation mo ang bubuo ng susunod na chapter ng iyong buhay. Hindi yung mga kabiguan mo, yung mga masasakit na nangyari sa nakaraan, ang bubuo ng susunod na chapter ng iyong buhay. Ang bubuo ng susunod na chapter ng iyong buhay ay ikaw na may hawak ng pluma at papel. Sabi po sa Filipos 3:13 hanggang 14, ngunit isang bagay ang ginagawa ko, nililimot ko ang nakaraan at sinisikap na marating ang layuning nais kong makamtan. Nagpupunyagi ako patungo sa hangganan. Maganda po yan yung pong pagpupunyagi. Meron po si Paul na sinasabi, sinisikap kong marating ang, ano daw nais niyang marating? Yung layuning nais kong makamtan. Tayo po, lahat po tayo, naniniwala ako, lahat tayo merong layunin. At yung layunin na yan pwedeng, dreams. Layunin po yan, di ba? Dreams. Pwede po yung goals. No, layunin po yan, di ba? Hadikain. O di kaya ay yung mga gusto mong marating, o gusto mong maranasan, o gusto mong matanggap. Mga layunin yon. At kung yan ay maganda, kunin po natin yung espiritu o damdamin po ni Paul na ang sabi niya, sinisikap ko na marating ang layuning nais kong makamtan. Meaning, wag po tayong tumigil. This is just chapter 15. This is just chapter 35. Hindi pa po tapos ang chapter ng iyong buhay. Habang may hininga, tandaan po natin, hindi pa tapos ang chapters ng ating buhay. Amen? Marami pa po. At meron kang magagawa proactively, meaning ikaw ang aktibong magiging kabahagi ng pagsulat ng chapter ng iyong buhay beginning this year. Make 2026 different. Kung pwedeng very different o kahit man lang different lang from 2025 and 2024 and yung mga nauna pang mga taon. At pwede yon. Why? Sino pa may hawak ng pluma at papel? Ako. Maganda masabi natin yon. Ako ang may hawak ng pluma at papel. Nagpupunyagi ako. Alam niyo yung pagpupunyagi, ano yun eh? Espiritu ng talagang, kumbaga sa English, grit, no? Grit. Yung meron kang grit, may determination na gagawin mo kahit ano pa ang nangyari. Pero ang susi po ay yung ginagawa ni Paul. Ano daw po isang bagay na ginagawa niya? Napansin niyo po ba? Ano yung isang bagay na ginagawa niya? Nililimot ko ang nakaraan. Pwede ba talagang limutin na nakaraan? Nasa archive yan ng ating memory. Hindi talaga siya sobrang mawawala. Kasi nasa memory siya. Pero ang ibig sabihin ng nililimot ay yung hold. Kung yan ay pinipigilan ka, o kung yan ay na-stuck ka, hindi mo hinahayaan na magkaroon siya ng hold. Kung baga sa clutch ng sasakyan, i-release mo siya para makaandar. So nawawala yung kadena, nawawala yung gapos. Ganong uri ng paglimot. Oops, yun nangyari sa akin ng 2025, 2024, and mga nauna, hindi ko nahayaan na kontrolin ako para makausad ako para sa 2026 and beyond. Para makamit ko yung layunin na aking hinahangad. Ay, mga bata po tayo, di ba? Tinatanong tayo ng mga matatanda, ano dream mo paglaki mo? Pag sumali ka ng mga Miss Little Philippines, may tinatanong na, so what's your dream? What do you want to become in the future? At meron halos lahat ng mga bata na ganyan. At tayo excited na magiging doktor, magiging nurse, magiging negosyante, magiging sundalo, magiging pulis, magiging kung ano paman, at magkaroon ng ganitong magandang pamilya. Kung wala pong masama sa atin pong pangarap,
magandang tingnan natin kung dapat tayong magpunyagi para patuloy nating abutin. Kagaya po ng spirit ni Paul, no? Nagpupunya with grit, with passion, naaabutin po yung lugar na. Hindi madali, yes, hindi po madali. Pero ang sasabi ni Paul, hindi ko tinatanggal ang aking tingin para sa hinaharap. At dapat nga po ipagpasalamat natin yung mga pagpupunyagi na yan, na ginawa naman po natin. Maraming tao kapag dumating yung pagkapalit ng taon, so titingnan nila yung natin, tinitingnan natin yung hindi natin nagawa. Ako a lot of times, pag tinitingnan ko yung, ano ba ito, bigo na naman ako dito, nag-fail na naman ako sa area na ito, nakakailang beses ko nang ginagawa ito, alang nangyayari, parang nawawalan ako ng gana para magpatuloy dun sa araw na ito. Parang wala akong energy para harapin yung mga responsibilities, yung mga opportunities. Kasi nakaka-down talaga yung kapag iniisip mo yung kung saan ka nabigo. Things to do na hindi nagawa, resolution na hindi nagawa, mga goals na ginawa, yung pinramis mo sa sarili mo, nagagawin mo na hindi mo nagawa, nakaka-down. Pero sa halip na tayo mag-focus sa mga nakaka-down, bagamat di natin siya dapat i-ignore, dapat na nating maging data, failure is a data. No? Pagka nagamit natin yung data na yun, nakakatulong. Dapat tayo mag-focus sa mga nagagawa natin. Minsan, ito ang nagawa natin. Dahil na sa isang sitwasyon tayo na madilim ang gabi, mapait ang gabi, pwede mong sabihin sa iyong sarili, haharap ka sa salamin at sasabihin mo, Tony, salamat. Salamat dahil nagpakatibay ka na itawid ang pait ng gabi, nalampasan ang dilim ng gabi, para humarap ka sa umaga, para makapagsaing ka, para magpadede ka. Ay, hindi pala ako nagpapadede, ano? para magsaing ka. Gawin na lang natin babae yung Tony. May Tony naman babae, di ba? Para magpadede ka sa iyong anak, para maghanda ka ng pagkain, nilampasan mo yung dilim at pait ng gabi, para magpakita ka sa umaga, para harapin yung mga naghihintay sa iyo. Kung nagawa mo yung kapatid, isama mo yun sa iyong ipinagpapasalamat. Kasi hindi po madali yung pinagdadaanan natin na ganyan. Yung ikaw ay titingin sa Facebook at makikita mo yung mga narating ng iyong mga kaklase noon. Narating ng iyong pinsan kamag-anak. At yung mga nararating, hindi lang yung accomplishment, kundi pati yung mga places that they travel to. Naranasan mo yung inggit, kaunti siguro, o kaya malaking inggit. O di kaya nagkakaroon ka ng galit sa iyong nakaraan at bumabalik na naman nakaraan, bakit kasi ganito ang aking pamilya, bakit hindi buo, bakit nagpabaya ang tatay ko, ang nanay ko, babalikan mo lahat yon. And then, nang binabalikan mo lahat yon, naisip mo na hindi nakakatulong at pinilit mong baguhin ang damdamin mo at sa halip na ikay magkaroon ng negative na damdamin, ay nagpasalamat ka, salamat Lord, itong mga kaklasikong ito, malayo ang narating, may mga nararating, itong mga kamag-anak ko, may narating, maraming nararating, napalitan mo ang damdamin mong negative ng positive, dapat ipagpasalamat yon dahil hindi iyon madali. Yung naranasan mo ng bagong taon, wala kang maihanda. And I remember merong nag-message kay Rose. Huwag naman kayo magme-message sa susunod na taon. May nag-message kay Rose, Nanay, galing sa orphanage. Na-discharge na kasi paglampas 18, dini-discharge na po sa orphanage. Hindi ko alam kung ano yung edad talaga, basta wala na siya sa orphanage. O baka nasa orphanage din talaga, pagka kasi dinideploy, pagka Christmas season, para yung may mga family pa, makasama sa family. Yung walang family, inaampon ng mga staff. No? Minsan meron kaming parang ilang araw na isinama for the holiday. So may nag-message sa kanya, December 31, Nanay, wala po kaming pagkain. Wala po kaming pang New Year. Eh, nasabi siya, nag-message sa akin, walang po ngayon, ano ba naman niya? Sabi niya gano'n. Kasama yung mga nanay sa kanyang family. Bigat bigyan mo, no? Ito nga, papadala nga ako. Tapos, pagkatapos, nagpadala ng picture nung kanilang kinain nung New Year, no? Yung meron kang isang anak na dumidiskarte para magkaroon kayo ng iahanda sa New Year, dapat ipagpasalamat yun. Maraming tao, feeling nila, financially trapped sila. Financially, nakakulong sila. Tapos hindi na makagalaw, hindi na makapag-isip. At inilalabas nila, nagkakaroon ng escapism.
nilalabas halimbawa sa pag-inom, o di kaya ay paglalasing, o di kaya ay kung ano man siya pwedeng makatakas. Well, the fact na may hininga ka pa ngayon, ikaw'y humihinga, kaya mong malampasan ang bagay na yan. Ipagpasalamat yung mga araw na ikaw ay nakatawid. Ito po ang ating panahon na information technology. Mas lalo po naging obvious sa akin. Nakikita ko po yung mga sa YouTube, ang dami-daming channel, millions. Alam niyo bang millions ang channel sa YouTube? Alam niyo po ba millions ang channels sa Instagram? Alam niyo po ba millions ang channels sa Facebook? Ang dami-dami po at iba't ibang mga content. At habang ako po ay nagde-devour, nagko-consume, ako tumitingin po na iba't ibang mga contents para mas maging malawak, no? Kasi as a pastor, I decided, gusto ko hindi ako yung parang ang kitid lang ng mga alam. Gusto ko maging malawak kasi as a pastor, syempre, kung sino-sinong tao ang aking mga nakakaharap, nakakausap, iba-iba nagpapa-counsel. So gusto kong mahagip buhat mahirap hanggang mayaman. Gusto kong mahagip lahat ng mga propesyon. Gusto kong malaman a little thing about medicine, about military, about police, about business, whatever, everything, no? So sa dami, dumating yung time, sabi ko, sakit sa ulo, Lord, dami-daming informasyon, dami-daming mga knowledge, sabi kong ganun. Lalo lang ipinapakita na ang dami-dami kong hindi alam. Naiunawaan ko na ngayon si Albert Einstein. Sabi niya, the more you increase knowledge, habang natututo ka, lalo mo napapatunayang marami kang hindi alam. Sino naniniwala doon? Kita po natin sa internet, ang dami kong hindi alam. At merong moment sa ating buhay, pag tinitingnan natin yung ating mga kaklase, honor students. O kaya na-promote, no? Biglang manager, vice president, ganyan, ang lalaki ng mga sweldo. Ang sweldo, 200,000, 500,000 a month, 600,000 a month. Totoo po yan, Philippines yan. O kaya ang sweldo ay 3 million a month. And then nalulula ka. Tapos iniisip mo, bakit kasi kakaunti ang aking kaalaman? And then natatrap ka na, hindi ka na makagalaw. Nag-i-stay ka na kung ano na lang yung alam mo. Hindi kailangang matrap. Hindi kailangang ma-stuck. Kung hindi natin kaya ng alamin lahat, hindi na naman talaga pwede. Ma-overwhelm ka lang. At pagka na-overwhelm ka, nagkakaroon ng paralysis of analysis. Yung paralysis of analysis, yung parang ginagawa sa lion, meron siyang silya. Halimbawa, meron silyang ganyan. Pwede ko ba akong kumuha ng silya? Pwede bang pakibato yung isa? Thank you, Kuya Beji. Kapag merong lion at andito yung lion at ako ay kanyang kasi instinct niya yun eh, mangangagat talaga siya, di ba? Yung aso nga namin, huwag kayong lalapit, kakagatin po kayo nun. Parang lion po ang chow-chow. Pero ang ginagawa po ng trainer, maglalagay niya ngayon sa ulo ng ganyan na 4 ang paa, hindi niya malaman kung ang kanyang sasagpangin ay yung sa taas, sa kanan, kaliwa, o sa baba, kanan, kaliwa. At dahil siya nagpa-process na mabilis sa kanyang isip, mabilis siya nagpa-process, napaparalyze po siya, hindi niya alam kung 1, 2, 3, 4 ang kanyang sasagpangin. Yan po ang epekto ng overwhelm. Kinalabasan, wala siya magawa. So, wala na po nangyayaring action. Pag tinignan po natin kung gaano kadami ang information diyan, malulula nga tayo. Kahit nga po sa theology, archaeology, sa Bible, sa ministry, ang dami-dami. Malulula ka talaga. Ang pwede po natin gawin ay one step at a time. Pwede pong adult steps. Kasi adult, di ba, malalaki ang hakbang. I realized, minsan din natin kaya pati adult steps eh. Pag hindi mo kaya ang adult steps, kahit man lang baby steps. Siguro naman yung baby steps, kaya na po natin. Kasi di ba ang baby doon na magsisimula talaga, maliit lang na mga lakad. Pero katagalan, nag-a-adult step na siya. Kung hindi mo kaya ng pala, alam po niyo yung pala, yung para sa mga semento, sa mga buhangin, yung pala. Kung hindi mo kaya ang pala, kahit kutsara lang kapatid, pakutsa-kutsara lang. Isang palang buhangin, hindi mo kaya, hindi isang kutsarang buhangin, makakadami ka rin ng buhangin. Kung hindi mo pa rin kaya isang kutsara, kahit isang kutsarita. Basta magkaroon ka lang ng movement. Basta wag ka lang ma-paralyze. Basta wag ka lang matrap. Basta wag ka lang ma-stuck. Kasi dinesign ka ng Lord para i-enjoy ang buhay nito to the fullest. Para yung mission statement natin dito, to enjoy fullness of life.
Deserve mo, kapatid, ang fullness of life. Hindi ka dapat ma-stuck, hindi ka dapat matrap. At alam niyo yung fullness of life, di ba? Kalubusan ng buhay. Lahat ng areas ng buhay. Deserve mo yon, kapatid. Deserve ko yon, deserve mo yon. Hindi dahil ikaw at ako ang pinakamahusay o pinakamatino sa mundong ito. No. Dahil pinaka nagmamahal sa iyo ang Diyos. Kaya deserve mo yung buhay na full. The fullness of life. Kaya lang, there are times, hindi mo talaga matututunan lahat yan. Isang kutsara lang muna kung hindi mo kaya isang pala. Baby steps kung hindi mo kaya ang adult steps. Pero tatlo po yan eh. Tatlo po yung pagsulong po natin. Pwedeng baby steps, maliliit lang po yun. Pwedeng adult steps, malalaki po yun. Kaya natin yun eh. Tayo talaga yun. Tayo talaga, basically yung Diyos, tinitingnan na lang po tayo halos nun eh, no? Kung may galaw man siya, kaunti na lang. Kasi binigyan niya tayo ng skill para mag-baby step, binigyan tayo ng skill para mag-adult steps. Pero may pangatlo pa pong step, quantum leap. Narinig niyo na po siguro yon. Quantum, meaning quantum, extraordinary. Ganun na lang po, para simple lang. Pag sinabing quantum, kakaiba. Parang out of this world. Extraordinary. Leap, alam niyo yung leap, di ba? Yung talon. Yung quantum leap na dapat 25 years mo mararating, pero narating mo lang ng 3 years. Quantum leap ang tawag doon. Yung biglang yumaman ka, yung biglang gumaling ka, dapat imposible kang gumaling. At ang dami-dami na po niyan, no? Yung biglang nagbago yung situation ng family ninyo na napakagulo. Quantum leap. Pero habang wala pang quantum leap, kasi hindi naman po kagad nangyayari at di yung madalas, pero meron, ang kaya natin that makes sense ay yung mga adult steps o di kaya baby steps. Dapat ready po tayo sa tatlo na yan. Baby steps, adult steps, quantum leap. At kung tayo mga adult dito, do the adult steps. Pero kung nahihirapan ka, kapatid, kahit baby steps lang, huwag kang ma-overwhelm. Minsan, o-overwhelm ka, hahandaan ka halimbawa ng chop suey, hahandaan ka halimbawa ng pakbet. Hindi ka kumakain talaga ng gulay. Puro karne. Ipagpasalamat mo na kung natikman mo yung isang hiwa ng ampalaya. And that's enough. Baby step. Kung ayaw mo ng isang hiwa ng ampalaya, edi isang hibla ng ampalaya. Para masabi mo, at least kumain ako ng gulay. Because you know na kailangan maging healthy yung katawan. Pero nahihirapan ka, na-overwhelm ka, di kahit merong kaunti. Dapat ipagpasalamat. Baby steps. Kahit isang kutsara lang. Remember, habang may hininga, meron po tayong magagawa. At habang may buhay, merong pag-asa. Sa amin po, bihira lang po nakating sa bahay. Yung amin pong bubong na sa garahe, parang part ng garahe na cover niya. Sa gilid ng garahe, may konting lupa. No? Mga ganyan lang po siguro. Wala pang 1 foot. Tapos mahaba yung stretch na yon. Then sa harap, meron kaming mini garden. Kaya lang problema po, yung sikat ng araw ay alanganin po. So, nabablock po ng bubong, yun pong lupa. And lalo po dito. So yung araw po, kapag kalang pa medyo patanghali na, pahapon, tinatamaan po yung lupa. So marami po kaming tinatanim doon. Ornamental plants, madali lang buhayin. Gusto ko malunggay. So tanim ako malunggay, nanghingi ako dati rito, tinanim, didiligan ko, inaalagaan ko. Katagalan, namatay, parang sumuibo lang, namatay. Nakailang beses po ako doon na magtanim ng malunggay, namamatay. Finally, meron pong nabuhay. Kumuha ako ng medyo mas mataba-taba, binigyan ako ng ano, o may ugat na yata, no, para mabuhay na. Itinanim ko doon, so tumubo siya. Kaya lang ang tubo niya, ang payat-payat niya. Parang ganyan lang po siya kapayat. Mataba-taba lang po siguro dito. O, doble lang po nito. Ang payat-payat niya, nabagan, noong napadaan yung ilang taga-church, sobrang payat naman ng malunggay nila, pastor. Hindi ko pa malaman kung bakit. Parang nasaktan ako na narinig na ang payat ng malunggay. No? Parang hindi naman ako ini-insulto, pero parang na-insulto ako na ang payat-payat naman ng malunggay nila, pastor. Kasi may expectation din ako doon sa malunggay. Pero hinayaan ko lang siya. So dilig, minsan nga, hindi ko nga nadidiligan eh. Tapos didiligan, kumaalala, salamat sa hamog, salamat sa ulan.
Tapos ang pangit ng dahon. Tapos yung dahon parang kinakain ng mga aphids, no? Tapos namumuti-muti. Hindi mo ma-serve ngayon bilang pagkain. Hindi mo pakinabangan. So inayaan mo lang, aani ako ng ano. Naku, wala yata ako mapikuha rito. So frustration upon frustration. And then, tumalaki siya, naninilaw yan, namamatay. Finally, nalampasan niya yung area ng bubong. Noong nalampasan niya yung area ng bubong, tumatama na yung araw sa kanya. Pagsikat pa lang siguro ng mga 6 a.m. hanggang mga lumubog na yung araw. Nalampasan niya buong kasi mataas yung aming pong bubong eh. Nalampasan niya and then medyo nagbago na yung texture ng mga dahon. Naging kulay green na yung mga dahon. And then nung tumataas pa ng tumataas, dumami na yung dahon, nag-spread na. Nung nag-i-spread na yung dahon, tumaas ng taas, parang hinahabol niya yung araw. Di ba gano'n naman sa mga gubat? Nagtataasan ng mga puno sa gubat kasi nagkakarerahan sila para sa araw. And then, nung siya ay nakaangat na ng husto, at dumadami ang dahon, nakita ko dahan-dahang tumataba, yung dati na parang kaunti, ganyan lang yung kanyang puno, at tumataba na. At magugulat po kayo ngayon kung gaano na po kataba yung puno. Di sa baba na hindi naaarawan, kasi naarawan yung taas. Ganito na po kataba yung puno na yon. Parang times 20, times 30. At ang dami na naming inani na magagandang dahon. Minsan nga ang lalaki pa ng dahon. Sabi ko, malunggay pa ba ito? Ang lalaki ng mga dahon at ang daming ibinunga. Ang dami na namin nabigyan ng kapitbahay. At minsan pa nagtatabas kami, pag pimigay namin, nagpupunta yung kapitbahay, oy, pahingi. Ang dami na pong nakinabang. Ang dami na nakinabang ng mga kasi malalaki po yung sanga niya, na itatanim po ng iba. Meron mga taga-church na, o baka gusto mo, para tumubo. Ang dami na pong pakinabang. At kahit pinuputulan, alam niyo po nangyayari sa malunggay, di ba? Tubo at paganda ng paganda. Ini-imagine ko na nga lang bawat dahon yan ay golden coin. No, daming golden coins. No? Pagka ganun, ang yaman-yaman mo na. But the thing here is, habang may hininga itong puno ng malunggay na ito, hindi siya tumigil. Lumaban lang siya hanggang marating niya yung araw. At nung marating niya na yung araw, nag-develop siya ng momentum at nalabas niya na yung kanyang potential, hindi pala siya payat. Pwede pala siya lumaki na parang puno. At hindi lang para lumaki parang puno, nakakapag-produce siya ng libo-libong dahon na very healthy, no? Nakakain na nga niyan siyempre si Phoebe, pati yung aming apo, no? Nakinabang na dyan sa mga gatas niyan, di ba? Ako nga dumami rin ng aking gatas. Hindi, yung gatas na nabibili, dahil na-encourage ako itimpla sa gatas. At marami na po yung naibunga niya. Ang dami ng benefits. Kahit may mga panahon na siya hindi nadidiligan, may panahon na siya ay napipintasan, habang may hininga, nanatili lang siya. Applied sa kanya, sinabi ni Paul, nagpunyagi lang siya hanggang dumating yung time na pwede niya nang i-release yung kanyang potential. I-release kung sino talaga siya. At sa ating buhay, ganun din po. Minsan di tayo napapansin. Pero nandiyan ka lang, nakaupo ka lang. Parang wala pumapansin sa akin sa church. Pero nakaupo ka lang, nagtitake ng notes. So pag-uwi ng bahay, nagtitake ka ng notes. Nag-a-absorb ka lang, pakutsa-kutsara. Nililista mo lang lahat na natutunan mo. And then ina-apply mo. Then magugulat ka na lang isang araw. Kita mo, isa ka na sa mga speakers, isa ka na sa Bible study leaders, isa ka na sa mga church planters, o isa ka na sa mga negosyanteng patagumpay, o matagumpay na ang buhay mo. Pero nandun ka lang, nagtsatsaga ka hanggang marating mo yung araw. Meron pong isang mind trap na sana hindi po tayo natatrap. Actually, meron po psychology na na-release na minsan ay pinag-aralan namin, 23 mind traps. 23, parang number ni Michael Jordan. 23 mind traps. And may I add one more, pang 24 na mind traps. The mind trap of age narrative. The mind trap of age script. Ang ating kasing age narrative, pagka pumapalo ka na ng mga 50, 60, ano na po usapan yan? Pagka mga reunion, high school reunion, umamin kayo. Di ba? May premyo pagka high school reunion. Ang first prize sa high school reunion ay isang box ng losartan. Pangalawa, isang box ng amlodipine. Okay? Di ba reunion ganyan? Kasi accept natin yung narrative. Accepted natin yung script. Ngayon nga, usong hashtag kayo sa Facebook, trentahin na ako. No? So para pag trentahin, parang something na crucial, di ba, sa pagpapalit ng edad ng mga. Parang narinig ko rin yan sa aming anak, sa aming manugang, no? Trentahin no? Kaya gulay-gulay na kami ngayon. Parang mas responsible ka na sa health. E di, meron ding 40-hin, meron ding 50-hin, meron ding
Ano susunod? Sisentahin, no? May sitentahin. Pero pag sinunod natin yung narrative na yon, yun din ang i-release, ima-manifest ng ating body at ng ating behavior. Pero yun lang ba ang narrative? Yun lang ba ang script? Na kapag ka ikaw 50-60, sasakit na tuhod mo, pupunta ka na nadala sa ospital, mag-aalaga ka na ng apo, medyo inactive na yung buhay mo. Yun lang ba ang narrative? Yun lang ba ang istorya? Yun lang ba ang kwento? Yun lang ba ang script? Yun lang ba ang movie? No. Naalala niyo po si KFC? Kami po, bago matapos ang taon, kumain kami sa KFC. No? Alam niyo po yung KFC, di ba? Dati, nung nagmi-ministry tayo sa Muntinlupa National High School, minsan may maghapon po tayo doon, so nagtatanghalian kami doon. Sabi ko, wala na ba ibang makakainan bukod dito sa kantin na ito? Sabi ng mga estudyante na abot natin, meron pastor doon sa KFC. Oh, may KFC rito. Paniwala naman ako. May KFC doon sa may Muntinlupa National High School, sa dulo ng Katarungan. Tapos tawanan sila. Yung KFC po ay Korokan Food Court. No? Mayroon kasi doon parang, yung parang settlement doon. Korokan ang tawag, Korokan Food Court. But what I'm saying is Kentucky Fried Chicken. Di ba sino po nagtatag niyan? Si Colonel Sanders. Alam niyo po kung ilang taon si Colonel Sanders na nagsimula, right? Ilang taon siya nagsimula ng KFC? 65 years old. Pero ang narrative natin, pag 60 years old ka na, mahina ka na, wala ka na magagawa, taga-alaga ka lang ng apo, right? But he changed the narrative. 65, I'm still strong. May magagawa pa ako. Hindi ko gusto yung gera na ginawa nila Caleb. Pero ang ganda na sinabi ni Caleb, sabi niya, I'm 86 years old. I can still fight. I can still conquer. That's the word. Kaya ko pa rin sumakop. Although, hindi ko po gusto nga yung ginawang gera na yon, pero yung attitude, yung spirit, I can still conquer. Alala niyo, kinuwento ko sa inyo ng isang Amerikano na nakapag-paint at binibenta yung paintings ng mga 300,000 pesos, 400,000 pesos, 1 million pesos, equivalent sa pera natin. Ilang taon siya nagsimula mag-painting? 80 years old. Meron po na feature sa opera at saka sa isang channel ni, I think kay Mel Robbins, na isang babae, 73 years old, black woman. And galing siya sa cocaine, drugs, ang dami niyang pinagdaanan, ang gulo ng pamilya, etc. Pero nagbago yung kanya, pati yung kanyang lifestyle, yung mga eating habits niya, kinakain niya, kagawa siya ng libro, etc. 73 years old, nagpo-push up. At nagpo-push up na isang kamay. At ang ganda ng kanyang body frame. May mga 65 years old na lalaki at babae, 75 years old na lalaki at babae, na ang gaganda ng katawan because they changed their mindset. Well, revolutionary ang change, hindi siya ganun kadali, but they believed. Pero ginawa nila baby steps. Baby steps. Naging adult steps. Later on, naging quantum leap. Hello? Can you say with me? Baby steps. Adult steps. Quantum leap. Pwede lahat yan? Yes, dapat open ang heart natin sa tatlong bagay na yan. Pag hindi mo kayang adult steps, kapatid, huwag kang ma-overwhelm. Pwede naman baby steps muna. Then later on, pag naka-generate ka na ng confidence, pwede ka na mag-adult steps. And then pag naka-generate ka na ng confidence lalo, and then okay ka sa Panginoon, okay ang iyong faith, magkakaroon ka ng quantum leap. And that's amazing. Meron kang story to tell, may maisishare ka sa iba, and you can influence more people. Kapag ka po tayo feeling trapped, feeling stuck, hindi ka makagalaw. Alam niyo po, parang train. Kapag ka po ang train ay naka-stuck, halimbawa, nakagarahe dyan sa PNR, sa Alabang. Habang siya naka-stuck dyan, maglagay ka ng isang maliit na bato na kasing laki lang po nito. Buhay ba ito? Hindi. No? Iharang mo dyan sa may train. Hindi po makakaandar ang train kaagad. Right? Mahihirapan siya. Kasi naka-stuck siya. Naka-park siya. Pero kapag ka po yan umandar na, tsaga-tsagain lang yan. Uusod yan, uusod. Balik natin sa dati. Pag umaandar na po yan, parang Shinkansen, na ang bilis po ng kanyang speed, harangan mo man siya ng ganyang pader. Pipigilan ba siya ng pader o mawawasak niya yung pader? Mawawasak niya yung pader. And that happens sa ating pong life. Ngayon, you feel stuck, you feel trapped. Hindi po dapat. Kahit baby steps, generate momentum. And then darating yung time, kahit anong iharang sa yung bagyo, iharang sa yung pader, wawasakin mo lang yon. Wawasakin mo lang yon. Kailangan lang magtuloy-tuloy tayo. And one thing na pwede natin gawin is to learn.
Ano man sitwasyon sa buhay, hirap na hirap ka sa buhay ngayon, o di kaya ikaw ay stuck sa isang marriage na parang wala ng romantic spark, o meron kang isang family situation na parang ang gulo, baka meron ka lang hindi nakikita, kapatid, na solusyon. At kaya hindi mo nakikita kasi hindi mo pa nalelearn. Tama? Kasi hindi mo pa nalelearn. Yung negosyo mo, hindi siya nagkiklik. Yung ministry hindi nagkiklik. Baka meron ka lang hindi pa nalelearn. At yung learning medyo siguro malaki, okay lang, pakutsa-kutsara ko, hindi mo kaya ng pala. Pero darating at darating ka din doon. But you need to learn. At yan po ang pwede natin gawin. Hirap na hirap ka sa buhay. Baka pwede ka pa naman mag-learn ng mga skills. Tinanong ko kayo dati, ilang taon nyo gusto mabuhay? Sabi ng iba sa inyo, 80 or 90. Tinanong ko yung edad ngayon, 50 o kaya 60. Kung 50 years old ka, gusto mo maging 80, ilan pa po natitira? 30 years. Tingnan nyo pong mabuti mga kapatid. Nag-aral ka ng college, kung nakaaral ka, o ng high school, 4 na taon lang. Natapos mo, ang dami mong naaral. Ibawas mo sa 30 years yung 4 na taon o 2 taon. Pwede nga 2 taon lang eh. Big deal ba yun? But because of the mind trap na matanda na ako eh. Dahil sinusunod mo yung script. Alam niyo yung script, di ba sinusunod talaga? Hello? Di ba pag yung script, sinusunod mo lang talaga? Kailangan mo gawin ito, nakasulat sa script eh. Pero kung iibahin mo yung script, teka, hindi porket ako'y 50 or 60 o 70, downhill na ako. Wait, pwede pa ako kasi gusto ko mabuhay ng 80, 90, 100. 2 years lang. Chicken yan. Aral ako ng AI. Kapatid, yung AI isang skill na pwede mong gamitin para umunlad ang buhay mo kung lalo kung nag-struggle ka financially. Aral ka ng AI. Huwag mo sabihin hindi mo kaya. Kasi, halimbawa makaaral ka naman ng high school, college, but hindi mo kaya. 2 years lang. Pakutsa-kutsara kung hindi mo kaya ng pala. Katagalan, mararating mo rin yon. Mga kapatid, AI na talaga itong mundo na ito. Mapapakinabangan mo yan. Hindi lang yung Meta AI, hindi lang yung Gemini ng Google, hindi lang yung ChatGPT, meron din Midjourney, ang dami-daming AI na magagamit mo sa lahat ng areas ng life. Accounting, marketing, business planning, nutrition, etc. Kailangan mo lang mag-learn. Ang kailangan mag-learn ng skills para magagamit mo sa iyong buhay. Hindi yung escapism na salit na nag-learn ka ng skills ay maglalasing na lang ako o kaya gala ng gala o whatever. Baka pwede kang magsingit. Kasi sabi nga ni Paul, nagpupunyagi ako para maabot ko yung aking pangarap. Makukuha ko pa rin yung gusto kong sariling bahay, yung makukuha yung sariling lupa, makarating ko yung bansa na gusto kong marating. Bakit hindi? Habang may hininga, may magagawa. Habang may buhay, may pag-asa. Bakit mo i-give up yon? Because of the failures in the past. Dahil hindi ka nakatapos noon, ang dami hindi nakatapos ng pag-aaral, pero maa-amaze ka kung paano nag-revolutionize ang kanilang isip. Because they are willing to learn. At kaya mo yun, kapatid. Hawak mo yung pluma at ang papel. Pwede mong baguhin ang chapter 16 ng iyong buhay o chapter 36 ng iyong buhay kasi hindi pa tapos ang aklat ng iyong buhay. Huwag ka kagad sumuko. Marami ka pang magagawa. Pero kailangan mong mag-learn ng skills. Maybe you need to learn language skills kung gusto maging translator. Alam nyo ba ang Japanese translator, Nihongo translator? One time kasi naisip ko, mag-Nihongo translator kaya ako. Konti-konting aral na lang. Kasi may puhunan na naman ako ng mga maraming aral. I heard minsan nagbabayad ng 80,000 pesos, 120,000 pesos per month. Ang laking pera. Pero sabi ko, mauubos ang panahon ko doon, hindi na lang. But what I'm saying is, may opportunity. Lalo pa magta-translate ka halimbawa ng mga German o kaya mga Spanish. Just giving ideas, na maraming ideas out there. O di kaya ay matuto kang mag-vlog. No? Ang dami ngayon, mangingisda, nagba-vlog. Di ba, kumikita. Meron mga nakakausap ng mga vlogger na kumikita. No? Nagulat nga ako, no? Hindi sa pagmamayabang. Ako, na-shock din mismo. Sabi ni Phoebe, Dad, alam mo ba si Kurt, 1 million ang views ng isang kinanta niya sa school? 1 million ang views? Totoo pala yun. Pwede kang ganon. Seka, tatalo ako ni Kurt 1 million views, no? Bakanta-kanta lang ng ganon. Makakanta nga din ako. Baka mamaya 1 view lang. Ang daming pwedeng mangyari. And then, binalikan ko yung aking, uusap kasi kami ng mga possibilities. Kasi New Year na, yung pinag-uusapan, sabi ni Phoebe, saka ni Jay, ni Rose, tingnan mo, Dad, kailangan mo magkaroon ng vlog ka, kailangan meron kang itong post sa TikTok, etc. Ang dami ko na nga ginawa eh. Tapos parang out of the blue, sabi nila, minsan ganun meron lang trigger. Nakakalimutan ko, meron akong post sa YouTube noong pandemic.
Meron akong 4 na ginawa ko sa Filmora, ang dami kong inaral, Filmora, yung mga et cetera, sana na talagang para akong nag-aral ng 6 months sa IT, no? So nandun pala yun sa YouTube. So iba, 200 views. Kaunti lang. 175 views. Kasi medyo mahaba eh. Pero meron akong ginawang short, YouTube short. Nagulat ako, 39,000 views na. And the last time na nakita ko 200 views, aba, may pag-asa pala yung mga ganitong tipo. At nung tinitingnan, sabi ng mga aking mga anak, Dad, kaya mo pala mag-vlog? Tapos meron ka pang, please hit like button and subscribe button. Meron sa dulong ganun eh. See, kaya ko rin pala yun. Kaya nyo rin. Kaya nating gawin. And actually, I'm preparing also for that kasi nandun na naman. Ang point ko mga kapatid, ang dami-dami pwede nating paggamitan ng ating oras. So that, mararating mo yung layunin mo. Kung hindi mo kaya ng adult steps, na-overwhelm ka, do the baby steps. Huwag mo sabihin, 65 na ako. Oops, baka tapikin ka ni Colonel Sanders. 65 ako nang tinayo ko ang KFC. Oops, 80 years old na ako eh. Baka tapikin ka nung Amerikano nag-paint. 80 nga ako na nakapag-paint ako ng mamahaling paintings eh. Baka sabi ko, 73 na ako, babae pa ako. Baka tapikin ka nung negra na push up pa at ang naging, actually, umasensi sa buhay at ang dami niya natutulungan. Ayaw niyo ba yon? Ang dami mo ma-impluensya ang mga tao. Hindi lang sa pera, kundi sa influence, sa isip, para magkaroon sila ng hope. Yan ang kailangan ng tao, di ba? Pag-asa. Matulungan mo sila magkaroon ng pag-asa kasi may istorya kang ikukwento. Amen? Yung nangyayari sa atin ay stories to tell. Wag mong masamain yan because you have stories to tell na pwede mong i-share sa iba po mga tao. Tandaan po natin, habang may hininga, may magagawa. At habang may buhay, may pag-asa. Tayo pong lahat ay yumuko at manalangin. Magandang panahon ito upang magkaroon ng isang malalim, mataimtim, marubdob, committed na panalangin sa Panginoon. Kung meron kang nararamdaman, hayaan mo yan. Let it flow from your heart patungo sa ating Diyos. Kung saan ka kinausap ng Panginoon ngayon, dugtungan mo na yan, kapatid. Just flow. Flow with the Holy Spirit. Then makipag-usap ka sa Panginoon. Ama namin Diyos, alam niyo po ang laman ng isip at puso ng inyo po mga anak. Salamat po Panginoon dahil inyo pong tinatanggap. Inyo po Panginoong ibine-bless ang mga panalangin po ng mga dinala sa inyo na inyo po mga anak. At salamat po Panginoon dahil kayo nangako, hindi nyo kami iwanan, hindi nyo kami pabayaan. Aakayin nyo kami sa amin pong kamay. Salamat po Panginoon, whether ito po ay baby steps, o ito man ay adult steps, o ito man ay quantum leap, kayo po ang amin pong kasama. Dalahin po namin, Panginoon, dahil hawak namin ang pluma at papel, the pen and paper. Salamat po, O Diyos. Dahil amin po mga kapatid ngayon, ay gagawa ng bagong chapter ng buhay na talagang kakaiba sa mga naunang chapters na lumipas. Salamat, i-inspire nyo sila. And I pray, more inspiration, more empowerment, more enlightenment, more wisdom ang maranasan po ng bawat isa sa amin habang sinusulat namin, Panginoon, ang susunod na kabanata ng aming pong buhay. At maraming salamat sa inyo, O Diyos. We claim by faith that we are going forward into the fullness of life, patungo sa kalubusan ng buhay ang aming paglalakbay, patungo sa best possible life, patungo sa best version of ourselves. Pero meanwhile, the next better version muna ng aming sarili ang kaya naming abutin. At hanggang marating namin ang next better version of ourselves, marami pong salamat at Diyos. Sa inyo po ang papuri, pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Amen. Dadako po tayo sa pagganap ng banal na hapunan. Aming Diyos, marami pong salamat. Sa biyayang ito ay pagsasalu-saluhan. Bigkisin niyo kami, Panginoon, ng iisang espiritu at pag-ibig. Pagpalain niyo po ang gawain ito, O Diyos. Salamat po sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen.
Itaas po natin ang mga hawak natin tinapay. Noon pong gabing ipagkanulo ang Panginoong Yesus, dumampot po siya ng tinapay. At matapos makapagpasalamat, pinagpirapirso niya ito at nagsabing, ito ang aking katawan na inihahandog ko para sa inyo. Sa tuwing kakain kayo ng tinapay na ito, gawin ninyo bilang pag-aalaala sa akin. Gawin po natin bilang pag-aalaala sa ating Panginoong Yesus. Gayon din naman matapos makapaghapunan, dinampot ng Panginoong Yesus ang saro at nagsabing, ang sarong ito ang siyang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Sa tuwing iinom kayo sa sarong ito, gawin ninyo bilang pag-aalaala sa akin. Gawin po natin. Aming Diyos, sa inyo po ang aming pong pinakamatayog na papuri, aming pong wagas na pagpupugay. Marami pong salamat, O Diyos, sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Tayo po ay muling dumulog sa Panginoon. Ama naming Diyos, tunay nga po na kayo ay dakila. Napakabuti niyo po, O Diyos, sa aming buhay. Marami pong salamat sa mga salita mo na nahayag ngayong umaga. O Diyos, dahil po sa inyong biyaya, amin po itong iingatan sa aming mga puso. At amin pong panghahawakan ang inyong dakilang pangako na sasamahan niyo po kami sa buong isang taon at sa mga darating pang taon ng aming buhay. Kami po ay muling nagpapakumbaba sa inyo, muling nagpupuri at sumasamba sa inyo, O Diyos. Marami pong salamat, Lord, sa nakaraang taon na sinamahan niyo po kami, iningatan niyo po kami, pinagpala niyo po kami, O Diyos. At ngayong taon na ito, Panginoon, at sa darating na mga taon, muli po naming panghahawakan ng iyong mga salita. Lahat po, O Diyos, ng aming tinatangkilik, lahat po ng aming mga tinanggap at tatanggapin pang pagpapala sa inyo, O Diyos. Even, Lord, ang aming buhay ay galing po sa inyo. Kaya, O Diyos, kami po ay lalapit sa inyo, maghahandog po kami sa inyo, at alam po namin ang lahat ng mga handog na ito ay inyo pong kalulugdan. Ito po ay galing sa aming mga puso. Kalakip nito, O Diyos, ang aming taus-pusong pasasalamat dahil po sa inyong kabutihan sa amin. Hayaan niyo po, Panginoon, maranasan namin ang saganang buhay na galing po sa inyo. Maranasan namin, Panginoon, ang tunay na buhay na kasama po namin kayo, O Diyos. Sa inyo po ang lahat ng papuri, lahat ng aming pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen and amen. Ganapin na po natin ang ating pagkakaloob. Salita niyo ay palaga namin.
Purihin po ang Panginoon sa mensaheng ibinahagi ni Pastor Tony Barrientos na may pamagat na habang may hininga. Ngayon naman po, inaanyayahan po natin na tumayo ang mga first-time attendee, kung meron. Mga balikbayan po, kung meron din. Kung wala naman po, ay final announcement po. Para po sa detalye ng ibang mga gawain, bumisita lamang po tayo sa ating Facebook group na Day by Day Cyber Bulletin Board o kaya mag-message sa ating Facebook page na Day by Day Metro South Muntinlupa. Magandang araw po sa ating lahat. So Happy New Year po muli sa atin pong lahat. Minsan pa po palapakan natin ang Panginoon as we welcome 2026. No? Tayo pong lahat ay magsitayo. Sihan niyo kami sa aming pagsamba. Sa inyong bulwagan, kami maging isa. Kami nagagalak, kayo'y naririto. Kahangahangang Diyos at Panginoon ko. Kasihan niyo kami sa aming pagsamba. Sa inyong bulwagan, kami maging isa. Kami nagagalak, kayo'y narito. Kahangahangang Diyos at Panginoon ko. Kahangahangang Diyos at Panginoon ko. Tunay nga po, kahanga-hanga ang aming pong Diyos. Kahanga-hanga po kayo. At yan ang sinasabi ng aming pong puso. At alam namin sa buong santaon na ito, at maging lampas pa ng taon na ito, alam po namin ipapakita nyo sa iba't ibang paraan ang pagiging kahanga-hanga nyo sa amin pong buhay. Salamat po at magiging kahanga-hanga rin ang aming pong mga kwento na ibabahagi po sa ibang mga tao. Dalayan po namin, O Diyos, sa mga may karamdaman sa aming pong kapatid, nandito man o hindi namin kasama, o kamag-anak namin, mahal sa buhay o kaibigan. Panginoon, dalayan po namin na maranasan nila, O Diyos, ang inyong pong mayamang habag, mayamang kapangyarihan na magdudulot po, Panginoon, na mabilis na kagalingan, mabilis na restoration. Dalayan po namin, O Diyos, ang provision nyo rin po, Panginoon, na mga pangailangan po ng bawat isa. Salamat, hindi naman po kayo magkukulang. Minsan lang kailangan namin po, Panginoon, maghintay. Salamat po din sa inyo pong mga himala na pinagkakaloob. Noon pa man, ngayon at sa mga susunod pang araw. Mga kapatid, sumagana sa atin ang kapayapaan ng Diyos, ang kanyang pag-ibig, ang kanyang karunungan, ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang paliligtas. Ngayon, bukas at magpakailan pa man sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Amen.